Itinuturing ng marami na espesyal na okasyon kapag nakakakuha ng medalya sa graduation ang isang estudyante. Pero para sa isang mag-anak sa Taguig, Siyang Margs, hindi na yan bago dahil ang nahakot na medalya ng tatlong mag-aaral sa pamilya nila, alam mo, konti lang naman. Walaan mo. Gaano kadami naman yun? 400 lang naman umaaksyon si Faith Del Mundo. Sa dami ng nakalatag na medalya sa bahay ng mga Marquez sa Taguig, aakalain mo na isa itong pagawaan. Pero hindi. Mga parangal ito na nakuha mismo ng tatlong mga anak. Consistent honor students daw ang magkakapatid. Ang 25 anyos na panganay na si Jo Marian nagtapos ng summa cum laude noong 2014 sa kursong Information Technology sa Treston College. Ngayon, isa na siyang software engineer. Gusto ko maging proud sa akin si Mama. And yung pangalawa ko motivation, gusto ko kasi ma-maintain yung academic scholarship kasi hindi naman kami mayaman. Ang pangalawa naman na si Anne Margaret Joy sinundan ng yapak ng ate at isa na ring software engineer. Nagtapos naman siyang magna cum laude noong 2016 sa parehas ding kurso sa Manila Titana College. Para din kay Mom kasi sobrang lahat talaga na respeto ko sa kanya. Yun po. So gusto ko talaga maging proud siya sa akin. Ayun po. Tsaka iniisip ko rin po sa sarili ko sa future. Ang bunsong si Andreas Pica tuloy na pe-pressure daw na makakuha rin ng matataas na grades. Pinatunayan naman niyang kaya niyang makipagsabayan matapos maging valedictorian sa kanilang senior high school moving up ceremony sa Athens Academy. Then, nung grade 6 na talaga ako, sabi ko, ay dapat talaga mag-valedictorian na para pareso kanila ate. Kasi, sila talaga yung tinitingalaan ko noon. So, ayun, from grade 6 until ngayon high school, naging consistent din po na top 1. Mixed feelings, masaya, tapos, minsan, parang din, nape-pressure pa rin kasi, parang kailangan mo talaga i-keep up kasi nakuha mo tong awards, parang kailangan i-maintain mo talaga yon. Pero aminado magkakapatid na namimiss nila minsan ng pagre-relax at bonding with friends dahil sa pag-aaral. Ayon pa sa isang psychologist, makakasama ang masyadong pag-pressure sa mga bata na makakuha ng matataas na grado sa eskwela. Eventually, nararamdaman nila na hindi talaga sila mahal. No? So, hindi nila maramdaman na sincere yung appreciation ng kanilang magulang sa kanilang nagagawa. So, bagkus ang nararamdaman nila is yung pressure, no? At yung expectations na hindi nila magawa. Eventually, nagde-develop sila ng tinatawag namin na personality disorders. Yung iba, nagkakaroon ng borderline, iba nagkakaroon ng avoidant, iba nagiging narcissistic. Kailangan lang talaga sa magulang na maintindihan nila yung anak nila. So, para hindi maramdaman ng bata yung too much pressure pagdating sa academics. Hindi dapat maging pamantayan natin yung honors, no, sa buhay ng bata. Kasi maaring meron silang ibang bagay o ibang kakayahan na pwedeng magdala sa kanila ng success. Para naman sa magkakapatid, disiplina lang naman ang kailangan para magtugumpay sa pag-aaral. Pwede rin naman daw gumimik basta tapos na ang aralin. Kailangan dapat laging positive yung tingin natin, yung perspective natin towards learning. It's okay to make mistakes. Forgive yourself and then use it as an instrument to be better. Maganda din yung paikitong sa kapwa mo, parang like ang polite, kung ano yung kasi it's not just about smarts, diba? I mean, book smarts, kailangan marunong ka rin makisama sa tao, ganun. So, ayun, just be humble, ganun. Umaaksyon, Faith Del Mundo, News 5.